Simulat sa pool pa lamang, ay naranasan na ni Jovan ang hirap ng buhay. Kaya naman, nagsumikap siya sa kanyang buhay. Kahit na maraming humuhusga sa kanya, ay hindi na lamang niya ito iniintindi pa. Dahil para sa kanya, masasayang lamang ang oras niya sa pagpapaliwanag sa sarili. Noong nakapagtapos na siya ng pag-aaral, ay nakilala niya ang matagal na niyang hinahanap na ama. Kung kailan ay natagpuan niya na ito, ay saka naman ito nagkasakit. At bago ito mamatay, ay meron itong ipinamana sa kanya na napakalaking pag-aari hanggang sa naging tampulan na siya ng panunukso at chismis sa kanilang lugar. Paano ba naman kasi? Maraming naiintriga kung bakit siya nagtutungo sa kuweba. Hindi nila alam ay may maganda siyang ginagawa roon. Hindi niya na lamang pinapansin pa ang mga chismis na kumakalat sa kanilang lugar. Basta alam niya sa kanyang sarili na gumagawa siya ng tama hanggang sa isang araw ay nakita siya ng kanyang pinsan na pumasok sa kuweba. Tinanong siya nito kung ano ang ginagawa niya roon at ang pagdadahilan niya, may mga manok na labuyo roon at pinapakain niya lamang ito kapag nagtutungo roon. Sa mga oras kasi na iyon, ay binabalak ng pinsan ng mag-mountain climb. Sa kabutihang palad ay napaniwala niya naman ito. Ang paniniwala ng kanilang mga kalugar ay isa siyang baliw, ngunit ang totoo ay hindi. May mahalaga lamang talaga siyang ginagampanan. Isang araw, naimbitahan si Jovan sa isang reunion ng mga naging kaklase niya noong college. Kaya naman pinaunlakan niya na lamang ito kahit na sobrang busy niya. Simple lamang ang isinuot niya at parang hindi pa nga naaayon sa okasyon, lalo na't sa hotel ito ginanap. Dahil dito, ay napagkatuwaan tuloy siya ng kanyang mga dating kaklase. Ano ba naman yan, tol? Bakit ganyan ang suot mo? T-shirt at kupas na pantalon lang? Nasa hotel kaya tayo? Hindi tayo nasa kanto lang, bro. Alam ko na, wala kang trabaho ano? Kaya ganyan ang suot mo. Wika sa kanya na Norvin. Tinitigan pa siya nito mula ulo hanggang sa paa. Sa tingin ko, tama ang sinasabi mo, Norvin. Yang ganyang mga forma, yan na yung pangmalakasan ng mga tambay. Wala kasi silang pambili. Dapat pala, hindi ka na namin in-invite, Jovan. Nang sa gayon na hindi ka mapahiya. Dagdag pa ni Jeffrey at nagtawanan silang dalawa. Napakamot na lamang sa ulo si Jovan. Hindi naman mga bro, may trabaho rin naman ako. Ganito lang talaga ang sinuot ko dahil mas komportable sa katawan. Paliwanag niya sa mga ito. Lalo pa siyang pinagtawanan ng dalawang lalaki. Nagdadahilan ka lang, pero tama ang hinala namin. Kaya ganyan ang suot mo ay dahil wala kang pera at lalong-lalo nang wala kang trabaho. Pahayag ni Norvin. Matipid na tumawa na lamang si Jovan habang nagsasabi ng, "Huwag naman kayong maging mapanghusga mga tol. Bakit? Ihiya ka na ba?" Sambit naman ni Jeffrey. Mabuti na lamang ay sinagip siya ng iba pang mga naging kaklase noon. Kaya naman lumapit na siya sa mesa ng mga ito. Binanggit ng mga ito na ganoon pa rin raw ang dalawa na yon. Mga bully pa rin gaya noong nasa college pa lamang sila. Tinawanan na lamang iyon ni Jovan. Hindi na siya nagtataka kung bakit ganoon pa rin ang ugali ng dalawa. Pareho kasi itong mayayabang. Naging masaya pa rin naman para kay Jovan ang reunion na iyon. Mabuti na lamang ay may mapabait pa rin siyang mga kaibigan. Gabing-gabi na nang siya ay makauwi sa kanilang bahay. Kaya naman pagpunta niya sa kwarto, ay agad na siyang nakatulog. Kinabukasan, nakasagap siya ng isang masamang balita. Ayon sa ina, namatay na raw ang kanyang tiyahin. Dahil dito ay sobra siyang lungkot. Kaya naman nagtungo na siya sa lamayan. Nasilayan niya ang kanyang tiyahin na nakalagak sa ataul. Bagamat patay na ito, mababakas naman na parang maligaya na ito kung saan man ito naroon. Sino ba naman ang hindi liligaya? Sapagkat matagal na itong may iniindang malubhang karamdaman. Kaya't habang buhay nang makapagpapahinga ang kanyang tiyahin. Samantala, ang buong akala ni Jovan, hindi niya na muli pang makikita si Norvin at Jeffrey. Ngunit doon siya nagkamali. Dahil umattend rin pala ito sa lamay ng tiyahin niya. Dito niya lang natuklasan na naging kaibigan pala ito ng kanyang mga pinsan. Ano ba naman yan? Wala ka bang pera, Jovan? Bakit hindi ka nagbibigay ng abuloy ha? Tiyahin mo yan, hindi ba? Payag sa kanya ni Norvin. Magbibigay naman, Norvin. Ikaw talaga oh. Pinapangunahan mo ko. Payag ni Jovan.
Tumukot siya ng pera sa pitaka at inihulog sa donation box. Kapwa naman ang laki ang mga mata ni na Norvin at Jeffrey nang makita na 10,000 piso ang inilagay niya roon. Palagay ng dalawa, si Jovan na siguro ang may pinakamalaking ibinigay. At para mahinto na ang panghahamak ng dalawa sa kanya, umalis na rin si Jovan sa lugar. Dito ay may nabuo sa isipan ng dalawang mokong. Tingin nila ay nagtatrabaho ng illegal si Jovan, kaya ganoon na lamang karami ang pera nito, kahit na mukha itong dukha. Kaya naman ipinagkalat ng dalawa na ganoon na nga ang trabaho niya. May ilang naniwala, pero may ilan rin namang hindi naniwala. Nakarating sa kanya ang mga chismis na iyon. Wala namang nagsabi kung sino ang nagpakalat nito, pero malakas ang kutob niya na yung dalawang bully ang may gawa nito. Pero dahil sa payo ng mabait na kaibigan, ay pinalagpas niya na lamang iyon. Ayaw niyang palalain lamang ang sitwasyon. Nagpatuloy lamang siya sa kanyang buhay. Ayon kasi sa mga kaibigan niya, nagsiselos lamang si Norvin sa kanya dahil crush siya ni Bea. Ito yung pinakamaganda na kaklase nila noon. Kaya ganito na lamang kung siya ay pag-initan. Mabuti na lamang ay hindi pa nila natutuklasan ang patungkol sa kuweba. Dahil kung malaman ito ng dalawang mokong na iyon, ay tiyak na mas lalala lamang ang chismis. Kaya kung pupunta siya roon, sinigurado niya na walang nakakita upang hindi siya mabuking. Sa kabutihang palad, noong nakaraan, pinsan lamang niya ang nakakita sa kanya. Kilala niya naman ang taong iyon na hindi madaldal, kaya't kumpiyansa siyang walang mangyayaring pagbubuking. Sapagkat kapag kumalat ang patungkol roon, tiyak na maraming mas maiinggit sa kanya at magugulat sa kanyang narating. Ang lahat kasi ng naroon ay bunga ng kanyang pagtsatsaga. Lumusot muna siya sa napakakipot na karayom bago niya ito nakuha. Hanggang sa isang araw ay bigla na lamang bumisita sa kanila si Bea. Gusto raw siya nitong makausap ng masinsinan, kaya naman pinagbigyan niya ito. Ipinagtimpla niya ito ng juice. O Bea, napasadya ka ata rito. May sasabihin ka ba? Mabuti, free time ko ngayon. Ito ang tinatawag na tamang tiyempo. Natatuwang pahayag ni Jovan habang iniaabot ang juice sa dalaga. Kung gusto mo kumain ng snacks, kumuha ka na lamang sa refrigerator ha. Agad namang umiling ang babae. Ayos na sa akin itong juice. Siya nga pala, pasensya ka na kung inaaway ka ng dalawa ng dahil sa akin ha. Ayun ba? Wala yon. Kapag nakakasalubong ko sila at kapag may sinasabi, ay pinapasok ko lamang sa isa kong tenga at inilalabas sa kabila. Nagtataka nga ako kung bakit palagi silang magkasama eh. Alam ko kung bakit. Pahayag ni Bea. Abay bakit nga ba palagi silang magkasama? Yun ay dahil may gusto si Jeffrey kay Norvin. Tugon ni Bea. Nagulat naman roon si Jovan. Ibig sabihin ay binabay si Jeffrey? Oo, ganun na nga. Pero hindi naman tungkol roon kung bakit ako nagpunta rito eh. Kung ganun, para saan ba Bea? Tungkol sa iyo, Jovan. At dito na nga inihiyag ni Bea ang pagkagusto nito sa kanya. Noong college pa lamang raw sila, ay mayroon na siyang natatanging pagtingin para sa binata. Kaya naman inihiyag ni Jovan na hanggang magkaibigan lamang muna sila. Gusto niya pa kasing mag-focus sa kanyang trabaho. Iginalak naman ng dalaga ang kanyang desisyon at hindi naman makapaniwala si Jovan na si Bea pa mismo ang magtatapat sa kanya ng pag-ibig. Unang beses lamang niyang naranasan ng ganoon. Mabait naman si Bea para sa kanya. Kaya mukhang hindi naman siya mahihirapang mahalin ito. At malay niya isang araw ay matagpuan na lamang ang kanyang sarili na nahulog na sa dalaga. Samantala, nagpatuloy siya sa pagpunta sa kuweba. May mahalaga siyang ginagawa roon. Doon matatagpuan ang pinakahanap buhay niya. Kaya talagang iniingatan niya ito. Samantala, sumapit ang birthday ni Bea. Kaya naman naimbitahan siya nito. Hindi niya naman ito pwedeng ayawan sapagkat kaibigan niya ito. Kaso nga lang pagpunta niya roon, hindi niya inaasahan na naroon rin pala sila Norvin at Jeffrey. Ayon naman kay Bea, hindi niya naman niyaya ang mga ito. Sila lamang ang kusang nagpunta. Pero hindi niya naman po pwedeng ipagtabuyan dahil magpapakita lamang siya ng masamang ugali. Kaya ang sabi na lamang ni Jovan, pagtsatsagaan niya na lamang nakasama ang dalawa. Kagaya ng dati, ay muli siyang pinagkatuwaan ng dalawang mokong na ito. Ano ba namang binuhusan siya ng juice sa kanyang polo? Kaya naman dito na siya nagalit ng tuluyan. Ano ang problema niyo mga tol ha? Bakit kayo ganyan sa akin? Nagtingin na naman ang dalawa at si Norvin ang nagsalita. Tinatanong pa ba yan?
dahil meron kang tinatagong lihim at alam mo na ang tinutukoy ko. Teka, ano ba yung tinatago kong lihim ha? Sabihin mo at baka maipaliwanag ko sa'yo ng maayos. Huwag mong ipagkaila na meron kang illegal na operasyon sa kuweba. Alam na namin yon dahil minsan na kaming nagpunta roon. Tahasang pahayag ni Norvin. Papaano mo nasabing illegal yun ha? Legal yung ginagawa ko roon. Doon ko kinukuha ang pangunahing hanap buhay ko. Natawa naman ang dalawa at si Jeffrey ang nagsalita. Papaanong hindi namin sasabing illegal? Minsan na kaming pumasok roon at nagulat kami nang malaman na may gate pala roon. Selyadong-selyado pa nga eh. Hindi kami makapasok doon. Tsak na may laboratorio ka roon oh. At doon mo ginagawa ang mga pinagbabawal na gamot. Bueno, bibigyan ka namin ng pagkakataon para hindi ka mahuli ng mga pulis. Pero sa isang kondisyon, dahil isusumbong ka talaga namin kung hindi mo lalayoon si Bea. Nang marinig ito ni Bea, ay nilapitan siya nito at seryoso itong nagtanong sa kanya. Totoo ba yung mga narinig ko sa kanila, Jovan? Hindi totoo yun, Bea. Inaakusahan lang nila ako. Sambit niya rito. Kung ganoon, ano ang totoo? Tanong ng babae. Sa tono ng pananalita nito, ay parang matabang na ang pakikitungo sa kanya. Dahil hindi kaagad nakasagot si Jovan, ay si Norvin na ang nagsalita. Hindi mo pa ba alam na nag-ooperate ng ipinagbabawal na gamot yan si Jovan? Alam mo ba kung saang lugar niya ginagawa yon? Walang iba kung hindi sa kuweba. Dahil sa kanyang inihiyag, nag-iba ang timpla ng mukha ni Bea. Yun ba ang totoo, Jovan? Seryoso nitong tanong sa kanya. At dahil wala pa rin maisagot ang lalaki, pinalayas na siya nito sa kanilang bahay. Ang sabi ni Bea, ang ayaw niya sa lahat ng lalaki ay ang gumagawa ng masama. Kaya naman tinawanan siya ni Norvin. Ang sabi nito kay Bea, wag na raw siyang makikipagkaibigan sa gaya ni Jovan na isang drug lord. Kaya pala mapera ito, ay ganoon raw pala ang hanap buhay nito. Kaya wala nang nagawa pa si Jovan kung hindi ang umalis na lamang roon. Alam niya naman kasi na hindi na maniniwala pa sa kanya ang dalaga dahil sa paninirang puri ni Norvin. Ang tanging gagawin na lamang niya ay ang tagapi ng katotohanan na hindi na sila magkaibigan pa ni Bea. Habang siya ay nasa bahay na, inilabas niya sa bulsa ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at tumambad ang kumikinang at mamahaling necklace. Ireregalo niya sana ito kay Bea, ngunit dahil sa mas niniwala ito kay Norvin at siya ay pinalayas na, wala tuloy siyang pagkakataon na ibigay ang regalo niya para dito. Sinubukan niyang i-text ang dalaga, ngunit hindi ito tumutugon sa kanya. Halatang galit na galit ito sa kanyang natuklasan, kaya naman hinayaan niya na lamang ito. Nanghihinayang pa nga siya dahil kung kailan unti-unti niya nang natututunan na mahalin ng dalaga, ito naman ngayon ang umiwas sa kanya, nang dahil lamang sa maling akala. Pero umaasa siya na balang araw, ay ito rin ang unang lalapit sa kanya, at muli silang magkakabalikan bilang isang magkaibigan. Liligawan niya ito kapag nangyari na iyon, at hindi niya napakakawalan pa. Sa totoo lang kasi, mali ang inaakala ni Bea na may masama siyang ginagawa sa kuweba. Talagang legal ang ginagawa niya. Isang araw, nabalitaan na Jovan na nililigawan na ni Norvin si Bea. May ilan pang nakapagsabi na nagkakamabutihan na raw sila. Unti-unti nang nade-develop ang feeling ni Bea para sa lalaki. Halos araw-araw pang nagde-date ang dalawa. Dahil dito, ay talaga namang nalungkot ang binata. Ang buong akala niya ay kahit galit ito sa kanya ay may natitira pa rin itong pagmamahal para sa kanya. At kailanman ay hindi ito babaling sa iba. Ngunit mukhang tama nga ang ibinabalita sa kanya ng kanyang mga kaibigan. Nang minsan kasi siyang nagpunta sa mall, nasilayan niya ang dalawa na nagde-date. Actually, kasama si Jeffrey kaya nagmumukha itong third wheel. Mababa kasi itsura ng lalaki. Nasilos na silos ito. Maging si Jovan ay nagsiselos rin ng sandaling iyon, sapagkat mukhang may pag-asa si Norvin sa puso ng dalaga. Hanggang sa isang araw, ay nabalitaan niya na nagkatuluyan na ang dalawa. Hindi ito natanggap ni Jovan. Kaya naman maghapon na lamang siyang uminom. Wala na siyang pakialam kung malasing man siya ng sobra. Sa labis nga ng sama ng loob niya, ay binura niya na ang numero nito sa kanyang phone book. Yon ang nakikita niyang paraan upang makalimutan niya kaagad si Bea. Ngunit sa pagdaan ng mga araw at buwan, palaging sumasagi sa isipan niya ang dalaga. Talagang sising-sisi siya kung bakit pa hindi kaagad niligawan si Bea. Kung niligawan niya lamang ito ng maaga, ay tiyak na silang dalawa na ang magkakatuluyan.
Ngunit pinatagal niya pa. Kaya naman eto, durog na durog ang kanyang puso. Umaasa siya na mamahalin ng totoo ni Norbin si Bea. Dahil kapag mabalitaan niya lamang na hindi maganda ang trato nito sa dalaga, ay aagawin niya ito mula sa lalaki. Iniisip niya ang kapakanan ni Bea. Kahit na wala namang sila, lumipas lamang ang ilang buwan at wala na siyang balita sa dalawa nang biglang nagpunta sa kanyang tahanan ng isa sa kanyang kaibigan na si Lexie. O Lexie, napasadya ka. O teka, bakit parang balisang-balisa ka? Tingnan mo ang itsura mo, namumutla ka pa? Nagtatakang tanong ni Jovan. Papaanong hindi ako mamumutla, Jovan? Ang sabi ng parents ni Bea ay 3 araw na raw siyang nawawala. Ang buong akala nga nila ay si isa sa mga kaibigan niya ito nakitulog. Pero nang malaman nila na hindi naman ito nagpunta sa bahay ng mga kaibigan, talaga namang alalang-alala sila. Natanong ko na ang lahat ng mga kaibigan natin. Hindi raw tumuloy sa kanila si Bea at hindi nila alam kung nasaan na ba ito. Mahabang litaan niya ni Lexie. Ganun ba? Hindi naman kaya sa bahay nila Norbin siya nakituloy? Alalahanin mong mag-boyfriend at mag-girlfriend sila. Yun nga ang nakakapagtaka, Jovan eh. Hindi na raw umuwi si Norbin sa bahay nila. Yun ang pagkakasabi ng kanyang mga magulang. May 3 araw na rin hindi umuwi. Paliwanag ni Lexie. Napaisip naman ng malalim si Jovan. Hindi kaya nagtanan silang dalawa? Siguro ay tutol ang mga magulang ni Bea kay Norbin. Kaya iyon na lamang ang naging paraan nila para magmahalan sila ng walang umiistorbo. Yun rin ang iniisip ko eh. Pero wala akong tiwala kay Norbin. Kung alam mo lang, dati na rin niyang nakasuhan ng cybercrime dahil yung dating girlfriend niya, pinag-uubad niya sa harapan ng webcam at pinagsasayaw ng walang saplot. Sa pilitan niya itong ipinapagawa, Jovan. At kapag ayaw nga ng girlfriend niya ang pinapagawa niya, sinasaktan niya ito at sinusuntok. May pagka-psychotic ang lalaking yon. At ginagawa niya rin yung hanap buhay sa mga dayuhan online. Ibinibenta niya online ang katawan ng mga nagiging girlfriend niya. Napapiyansahan lang siya ng kanyang mga konsentidor na magulang. Kaya naman, nakakalaya siya kaagad. Biglang nag-iba ang timpla ng mukha ni Jovan at napalitan ito ng galit. Kung ganoon, hayop pala siya. Hanapin ko si Bea sa lalong madaling panahon. Pero, naparating na namin niya sa otoridad. Hinahanap na ngayon si Bea. Hindi na kailangan. Salamat naman kung ganoon, Lexie. Pero gagawa ko ng sarili kong diskarte para lamang mahanap ang mokong na yun. Tiyak nakasabot niya rin si Jeffrey. Tama ako, hindi ba? Oo, nawala rin kasi yung baklang yon. Alam mo naman, hindi ba, na palagi siyang suportado kay Norbin? Pahayag ng dalaga. Kaya naman hindi na pinatagal pa ni Jovan ang paghahanap. Matapos nilang mag-usap ni Lexie, dali-dali na siyang sumakay sa kanyang kotse. Nakipag-ugnayan siya sa mga residente kung may nakita ba silang sasakyan na may pagkakawig sa kotse ni Norbin. Sa dinami-rami ng napagtanungan niya, isang ali lamang nakasagot sa kanya. Ayon rito, nakita niya raw ang sasakyan na iyon 3 araw nang nakakalipas. Tiyak raw niya na papunta iyon sa probinsya dahil dito ay inalam ni Jovan kung saan ang probinsya ni Norbin. Si Lexie naman ang sumagot sa tawag niya at nang malaman niya kung saang lalawigan iyon ay kaagad niya itong pinuntahan. Nagtanong-tanong siya kung may nakita pang kaparehong sasakyan hanggang sa mapadpad siya sa isang tagong lugar. Natagpuan niya ang isang maliit na bahay. Marahan siyang kumatok at siya naman ay pinagbuksan. Nakita niya nga na sina Norbin at Jeffrey ang naroon. Kaya naman dinukot niya ang baril at itinutok sa mga ito. Agad namang nagtaas ng kamay ang dalawa. Hindi na ito makaporma pa sa kanya. Agad niyang nakita si Bea na nakatali at nakabusal ang bibig. Kaya naman tinalagan niya ito. Tumawag naman siya sa pulis para dakpin na ang dalawa. Agad namang dumating ang mga ito at sa wakas ay nahuli rin ang 2 mokong. Mabuti na lamang, ayon sa kwento ni Bea, pinilit lamang siya ng mga ito na gawin iyon. Ilang araw rin siyang ginutom para lamang mapilitan siya na gawin ito. Sa kabutihang palad, nakatiis siya sa pagpaparusang ginawa ng dalawa. At sa bandang huli, inamin ni Jovan kay Bea na may sarili siyang minahan sa kuweba at may mga trabahador din siya roon. Kaya naman nakasarado ito. Naniwala naman sa kanya ang babae. Hindi ito makapaniwala sa naging tagumpay niya sa buhay at humihingi rin ito ng tawad sa kanya
at nagsisisi na kung bakit si Norbin pa ang napili niya. Labis lang palang nasaktan si Bea sa pag-aakalang ilegal ang trabaho ni Jovan at para makalimot dito ay sinagot niya na lamang si Norbin. Pero simulat sa pool, wala talaga siyang nararamdamang pagmamahal para rito. Kaya labis siyang nagsisisi sa kanyang naging desisyon. Pinatawad naman siya ni Jovan at sa bandang huli ay niligawan niya si Bea nang sagutin siya ng dalaga. Dito niya na ibinigay ang regalong gold necklace na galing pa sa purong ginto na nasa minahan niya. Samantala, matibay ang isasampang kaso ni Bea laban sa dalawa at talaga namang tinulungan siya ni Jovan. Kaya naman natitiyak nila na makukulong ang mga ito sa napakatagal na panahon sa bilangguan.